Ayan. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. And syempre sa ating mga kababayan abroad, kamusta po kayo? Kamusta ang ating mga taga-subaybay? Okay, ang mga masugid natin ng mga taga-subaybay. In behalf of 136,000 subscribers, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa kaka-content ng mga DDS vloggers sa akin, ayun, nadagdagan po ang subscriber. Sa kaka-content ng mga vlogger sa atin, ayun, ang nangyari, dumami ang ating mga subscriber. So pag-usapan natin ulit, itong kailangan bigyan natin ng advice at pagpapaliwanag dahil naniniwala naman ako na kahit matigas ang ulo ng mga DDS, ng mga anti-Marcos and anti-government, naniniwala naman ako na kailangan pukpukin lang to para sila po ay magkakaroon ng malay. Baka sakali, no? Hindi tayo pwedeng mapagod. Hindi ako napapagod talaga sa pag-explain sa ating mga kababayan na tumigil na kayo sa pangninira ninyo sa gobyerno. Tumigil na kayo sa pagbabaliwala ninyo sa mga sakripisyo ng ating mahal na presidente. Alam ko na bubulagan lang kayo dahil kay Digong, dahil kay Sara. Okay? Pero sa punto na ito, hindi talaga pwede na hayaan lang namin kayo. Kasi Pilipino kayo Alam mo, sa totoo lang, nakakatuwa kapag may mga DDS magsabi na, alam mo sir, dati akong supporter ni Digong at saka ni Sara. Pero nakarealize po kami na hindi na po maganda ang kanilang mga ginagawa dahil hindi laman nila sila saway ang kanilang mga taga-suporta o nasira sa presidente, sira-sira sa gobyerno, kung ano na lang ng mga accusation ang ginagawa na wala namang katotohanan. Yung iba, fake news peddler pa. Yung iba, proud pa sa kanilang kasinungalingan sa social media, sa pagpaparatang sa mga what you call this, sa gobyerno, na kung saan ay lahat ginagawa na ng ating presidente para unawain sila. Pero hindi pa rin sila nakikinig. Pero sige lang. Ganon talaga yon. Nabuhay sila siguro na hanggang kamatayan, pangatawan na nila yung kanilang kabubuhan at yung kanilang katangahan. Now, bakit po kami palaging nagko-content? Bakit ako, in my case, bakit po ako palagi naninermon? Bakit ako palagi sumisigaw? Bakit ako palagi ay nagpapaliwanag? Dahil naniniwala ako na kulang lang sa pukpok itong mga Duterte supporter. Lalong-lalo na yung mga vlogger ng mga DDS na akala mo naman ay magaling na. Actually, hindi magaling, walang kagalingan Kasi pinapahiya naman nila yung sarili nila. Kung magaling, hindi po sila mag-defend sa mga kriminal. Kung matalino at magaling, itong mga DDS social media influencer, dapat na-realize nila na mali ang kanilang ginagawa. Mantakin mo, magre-rebelde kayo sa gobyerno. Yung iba, sinusuportahan si Kibuloy, si Bantag, lahat-lahat na lang. Tapos, aakusahan ng presidente. Hanggang ngayon, nasaan na ba yung USB na sinasabi ni Sara Duterte? Nasaan na yung USB na sinasabi nila Kati Binag? Nasaan na yun? Sa kasabi ninyong bangag, adik, ngayon lumitaw naman yung Fulboronic video na kung saan ay si Roque ang itinuturo. Pero actually, hindi lang si Roque ang nasa likod niyan. Hindi ko na kailangan pang sabihin kung sino ang nasa likod ng propaganda laban sa presidente. Dahil alam nyo naman kung sino yung mahilig magpropaganda. O ito, si Rodrigo Duterte, mahilig magpropaganda yan. O ano nangyari? Sa loob siya ngayon ng ICC, detention cell. Galing po mismo sa bunganga ni Rodrigo Duterte yan. O nakakulong na lang siya sa ICC, wala siyang naiproduce na ebidensya. Kasi ang mga DDS, kung matino sana to, hindi ito magpakagago. Kung matino, ito, pagpapalagay natin
mga DDS vlogger. Bakit po halos magpakamatay sila sa kakatanggol sa mga Duterte? Dahil bayad sila eh. Pero kapag makapagparatang sila sa katulad namin, akala mo, grabe sila, no? Ang linis nila. Ako, proud ako na hindi ako bayaran ng gobyerno. Proud ako na hindi ako tumatanggap ng kahit anong bayad mula sa gobyerno. Buti nga lang may mga magagaling tayo dito na mga loyalista. May mga generous tayo na mga loyalista na na-appreciate, na nakapagbigay tayo ng kaalaman, nakapagbigay ng entertainment, nakakapagbigay ng kaliwanagan. Ayun, nagpapa-super chat sila, nagpapa-Gcash, nagpapa-super sticker, nagpapa-member sa ating community. Ito lang sa taong bayan. May mga vlogger na mahilig manira. Matagal na sila dito sa social media. Kaliit pa rin ang kanilang subscriber. Tapos ngayon, pagdidiskitahan nila ang munting tinig. Dahil ayaw nila na makomentaryuhan sila. Yan ang ugali ng mga DDS vlogger. Ito pa ang punto. Ang mga Duterte supporters, ang mga DDS, na demonyong satanas, ganun ba yon? Mantakin mo magpapadala ng bulaklak. Kasi si Pebbles pinadala ng bulaklak ng patay. Ako naman, hinahamon, pupunta daw ako ng Mindanao, bubutasan daw yung ulo ko, pupugutan daw ako ng ulo, itatapunan daw ng granada ang bahay ko. Papuntahin ako ng Manila, ng EDSA, babasagin ang mukha ko. Ganon ang maririnig natin, ganon ang mababasa natin sa mga sumusuporta kay Rodrigo Roa Duterte. Maganda bang halimbawa yan? Dahil sa kasuporta nila kay Digong, ginago na nga sila, inuto na nga sila, ang gagawin pa nila, ayun, magbanta pa sila. Bakit ang mga supporter ni Digong mahilig magbanta? Mahilig magmura? Mahilig manira? Gagawin ang lahat kasi para daw di umano, paniwalaan sila. Ay naku, Santissima Trinidad, paano kayo papaniwalaan kung puro galit, sama ng loob ang nasa sa inyo? Dapat gawin yung model ang mga pro-government vlogger. Dahil hindi kami nang aaway. Nagkukomentaryo lang kami. Hindi kami naninira ng buhay. Nagkukomentaryo lang kami. Sa bagay, naging wireshock kayo dahil yan din po ang naa-adapt ninyo sa mga Duterte. Siga-siga ba? Parang may psychological problem ang mga Duterte supporters, anti-Marcos, anti-government. At tapos ganito pa yon. Ipagpipilitan nila na mali ang administration. Pilit nilang pinapaniwala sa tao na walang kwenta itong administration na ito. Pero hindi naman nila ma-justify kung bakit. Yan ang mahirap eh. Pinapaniwala ninyong tao, explain kayo ng explain, na walang kwenta itong Marcos administration. Wala kayong maipapakitang ebidensya. Puro lang kayong nga. Ngayon, kapag makomentaryuhan namin ang mga Duterte na gusto nyong pabalik sa national politics, abay, makasalanan na kami. Para sabihin ko sa inyo, ang munting tinig, hindi po magpapatinag sa inyo. Hanggat may internet, hanggat okay ang boses, hanggat hindi busy, gagawa ako ng mga video na magpapaliwanag sa taong bayan para yung mga undecided ay sumuporta sa administration, sumuporta sa gobyerno. Dahil kayo na mga Duterte supporter ang titigas ng mga bagol ninyo. Ang titigas ng mga ulo ninyo. Wala namang laman ang utak. See? Nasaan na yung mga accusations ninyo? Laban kay PBBM, laban sa gobyerno. Wala na.
Sus, Ginoo ko, oy. Nasana po Boronic video nyo, hanggang ganyan lang. Si Roque magtatago na, mag-apply ng political asylum. O ano na? Napabagsak niyo ang presidente? Wala. Kami, nagbubunyi kami. Dahil ang gaganda ng mga nangyayari sa Pilipinas, lalong umaangat ang ekonomiya ng bansa, lalong umaangat. Panahon ni Digong, wala tayong nababalitaan na ganun. Economic development, wala. Ha? Kontrobersya, tingnan mo. Maraming salamat. Dahil yung dating Solicitor General, nag-file ng petition sa Korte Suprema na i-compel ang Department of Health na ilabas kung magkano ang nagasto, anong pinagkagastusan noong pondo na billion-billion sa vaccine or sa Pharmally. Another controversy na naman yun. Another dagok na naman yun sa inyo, mga DDS. Alam niyo sa totoo lang alam ko naman na nakarealize na to mga DDS vlogger na to. Kaya lang, pag magkambyo plata ito mga DDS vlogger at suportahan nila ang gobyerno, nahihiya to sila. Kasi aawayin to sila ng mga DDS. Kasi ang mga DDS vlogger, mahalaga sa kanilang views, mahalaga sa kanila yung kita, at mahalaga sa kanila ang maraming subscriber. Maniwala kayo, yung mga DDS vlogger na inaaway ngayon ng gobyerno, inaaway si PBBM, dahil nahuli si Rodrigo Duterte ng ICC, matagal na ito nakarealize. Kaya lang ang hirap sa kanila magpalit ng content kasi lalayasan sila ng mga DDS. Unlike po sa atin na tayo yung nagpapalayas sa mga mango, sa mga hindi nakakaintindi, sa mga mahirap paliwanagan. Pero basta mga DDS vlogger ka, matatakot ka, layasan ka ng tao. Pero honestly speaking, with all my conviction, marami na akong na-observe na mga DDS vlogger na gusto nang sumuporta sa gobyerno. Gusto nang magbalik sa gobyerno. Lalayasan na nila si Digong. Kaya lang, ang inaalala nila kung tanggapin sila ng mga pro-government people, kung tangkilikin ang kanilang mga accounts, kung suportahan ang kanilang napipintong pagbabaliktad. Kasi sigurado ako, pag ipaalam nila na suportado na nila yung gobyerno at sabihin nila nagsisi sila sa kasinungalingan nila, oo, at naging hindi maganda yung kanilang desisyon na suportahan ang mga Duterte. Ngayon, na-realize nila, suportahan na nila yung gobyerno. Okay? Natatakot sila kung tatanggapin ba ng mga loyalista, pro-government people ang desisyon nila. Kasi sigurado lalayasan sila ng mga DDS. Pero, kung ikaw ay para sa bayan at nakarealize ka na mali ang pagsuporta mo sa mga Duterte, you bear the consequences. Kahit wala ka ng subscriber, at least nagbago ka. At least nakarealize ka. Ako sigurado talaga ako mga kamunting tinig. Sigurado talaga ako na marami na pong mga DDS vlogger na gusto pong magpalit ng content. Instead na suportahan at ipagtanggol ang mga Duterte, suportahan at ipagtanggol na nila yung gobyerno kasi nakarealize na sila Ang problema lang, takot sila mawalan ng subscriber. Kasi pera din yun Maapektuhan yung algorithm nila. Pag ipaalam nila sa taong bayan na, ops, nagkamali kami, suportado na namin si PBBM, suportado na namin ang gobyerno, hindi na kami susuporta kay Sara, hindi na kami susuporta sa kay Digong, dahil alam namin, na-realize namin na mali po, natatakot talaga sila. Natatakot sila mawawalan ng subscriber. Ikaw, ikaw na umaatake sa akin, darating ang panahon, magbabago yung utak mo, suportahan mo yung gobyerno, lalayasan ka ng mga DDS. Masasayang yung channel mo. Kaya kayo, na mga vlogger ng mga DDS, huwag kayong mang-away sa mga vlogger ng pro-government. Alam nyo kung bakit? Lalong-lalo na sa akin. In the first place, ang pagiging vlogger ko, sarili ko po itong desisyon. Wala po nagtulak sa akin. At hindi po ako bata ng kahit na sino. Okay?
Ako nag-vlog ako, walang tumulak sa akin, walang umutos sa akin. Ito ay sarili kong desisyon dahil alam ko ito yung dapat na gawin. Ito po yung tama. Suportahan ng gobyerno, suportahan ang Pangulo. Iyan po ang dapat gawin ng mabuti at matinong mamamayan ng bansa. Dahil hindi po perpekto ang gobyerno. Pero mayroon tayong presidenteng taos-pusong sumiserbisyo sa atin. Okay? Ang kanilang tungkulin, ginagampanan nila ng maayos. Si Sara lang naman ang hindi. Dahil maaga pa, namumulitika na si Sara. Kaya yun ang napala, ang political career nila ngayon, tumbalay na. Wala na. Sinusuka na sila ng tao. Kahit ano pang pagpapaawa, pagdadrama ng mga kamalyado ni Sara, si Digong nagdrama na, si Sara nagdrama, si Hanilet nagdrama, wala na pong epekto yan sa tao. Ngayon, kung kayo mga DDS vlogger, makarealize someday at gusto na ninyong sumuporta sa gobyerno, handa ba kayo kahit na walang matirang subscriber sa inyo dahil ang mga DDS ay magsipaglayasa na sa inyo, makikipag-unsubscribe na sa inyo? Ay, alam ko hindi nyo kaya yan. Kabuhayan nyo na yung pagbablog nyo eh. O ako, sa totoo lang, kumikita ako sa channel. So nagiging kabuhayan ko na to. Pero tingnan mo, ang mga DDS, bumabago ng kanilang pananaw at naging subscriber ko na. Nakita nyo? Naging subscriber ko na ang mga DDS. At very clear na, sir, DDS po ako dati. Pero naliwanagan po kami sa inyo ng mga pro-government vlogger. Dahil nagbablog kayo, hindi kayo naninira. Hindi kayo naninira ng buhay. Hindi kayo namimersonal. Pinapaliwanag nyo lang kung ano yung issue. Hindi kayo perpekto, pero alam namin na ginagawa ninyo ang lahat para mapaliwanag nyo sa amin kung ano po yung dapat na maliwanagan namin. Ang tanong ko sa inyo mga DDS vlogger, handa na ba kayo, layasan kayo ng mga DDS kapag inamin na ninyo na kahit papano may desire na kayo na suportahan ng administration? So hanggang ba mamatay kayo, Duterte na lang ba talaga kayo? Ha? So alam nyo, sa totoo lang, naging masama kayo eh. Simula nung sumuporta kayo kay Digong, naging masama kayo. Dahil alam nyo kung bakit? Nang-aaway kayo eh. Nagpapahiya kayo. Oh, tapos, ang mga subscriber nyo naman, kawawa. Sinusuportahan kayo dahil patawa-tawa kayo. Sinusuportahan kayo dahil feeling matalino kayo. Ako, kahit suportahan ako ng mga subscriber ko, kahit sabihin ninyo naggaling-galingan lang ako, pero hindi ako katulad ninyo. May prinsipyo ako, may paninindigan ako. Kayo po ay walang paninindigan at walang prinsipyo. Dahil sa punto na ito, kampi kayo kay Rodrigo Duterte na kung saan ay inireklamo na nag-commit ng crime against humanity. Supporter kayo ni Sara na hanggang ngayon, hindi pa rin niya kayang ipaliwanag ang obligasyon niya sa sambayan ng Pilipino. Gets ninyo? Mga Duterte diehard supporters ng mga vlogger. Panahon na ngayon para maliwanagan kayo. Panahon na ngayon para maintindihan ninyo na wala po sa lugar ang pagbabastos ninyo sa presidente, pagbabalahura ninyo sa presidente at sa gobyerno in general. Kami, masaya kami dahil tama po ang landas na tinatahak namin sa pamamagitan ng pagsuporta sa gobyerno. Kung tumatalakay kami ng mga issue, hindi para manira ng tao. Kayo, tumatalakay kayo ng issue para sirain nyo ang mga tao. Diba? Yan ang kaibahan natin. Yan ang kaibahan namin sa inyo ng mga pro-government people. Kayo na mga anti-government, naggagaling-galingan lang kayo eh. Regardless man kung ano yung position ninyo, mga doktor man kayo, attorney man kayo, engineer man kayo, teacher man kayo, dahil po sa pagsuporta niyo sa mga Duterte, nakaging katawa-tawa kayo. Dahil sa pagsuporta niyo kay Rodrigo Duterte, hindi na ninyo kayang lunukin ang pride ninyo na alam ninyo na maling-mali at walang patutunguhan ang pagsuporta ninyo sa mga Duterte. Alam niyo kung ano yung action nila. Isa sa magiging reason ay yung gusto nilang pabagsakin ng administration.
nang hikayat sila sa mga tao para maggalit ang taong bayan sa Pangulo. Wala pong mangyayari yan. Hindi kayo magtagumpay kailanman. Kahit isang buwan pa kayo magstay sa EDSA, wala na. Itchapwera na kayo ng mga Pilipino. Hindi na kayo pinapaniwalaan ng sambayanang Pilipino. Samantalang, 62% gusto pong harapin ni Rodrigo Duterte ang kaso niya sa International Criminal Court. Again, gaya ng sinasabi ko sa inyo, ang kaligtasan ni Digong sa ICC nakasalalay kung gaano kagaling ang kanyang legal team. Okay? Pero kung magaling ang legal team ninyo, mas magaling ang abogado ng mga biktima. Dahil unang-una, sabi ninyo hindi kayo lalabasan ng warrant. O ngayon, andyan na yung warrant, nadampot na si Digong at mayroon pang lalabas na mga warrant. Kaya si Aimee nagkakandara pa dahil alam ni Aimee na hindi niya na kayang ibalik si Digong dito. Nagpapalapad ng papel si Aimee sa inyo ng mga DDS. Ang problema naman sa inyo, hindi nyo na-appreciate kung ano ang kagagahan ni Aimee. Diba? Nakatatlong hearing na si Aimee, hindi nyo pa rin na-appreciate. Katulad po ni Hanilet, ayun, ek-ek lang. So, ibig sabihin, paik-ek lang si Bongo, paik-ek lang si Robin, paik-ek lang si Bato, paik-ek si Cayetano, paik-ek si Aimee. So, ibig sabihin, walang kwenta yung hearing according to Hanilet. Kaliwat kanan po ang sumusuntok sa inyo. Ang pro-government, walang kwenta din ang tingin sa hearing ni Aimee. Ang anti-government, wala ding kwenta ang hearing na ginawa ni Aimee. So, yan lang talaga ang katotohanan. Pero ang sabihin ko sa inyo, kahit ano pang gawin ninyo, matulog kayo, si PBBM pa rin ang presidente paggising ninyo. Okay? At huwag niyong isipin na magkaroon ng term extension. Baka magkatotoo. At subukan niyong manggulo sa gobyerno. Dahil baka mamaya hindi nyo kaya kung ano yung magiging riskback sa inyo ng gobyerno. Dahil ang mga pasaway, didisiplinahin po yan. Ha? Kaya advice ko sa inyo ng mga Duterte Dehad supporters, alam ko, unti-unti na kayong naniliwanagan. O, hindi ko kayo kinakalaban. Sinisermonan ko kayo, pinapaliwanagan ko kayo dahil at i-unsubscribe na ninyo itong mga vlogger na mga nanggugulo lang sa bansa. Katulad ni Maharlika, ano bang maitulot ni Maharlika sa inyo? Si Rocky, ano bang maitulong ni Rocky sa inyo? O yung the rest ng mga political vlogger na sumusuporta sa mga Duterte, matakbuhan nyo ba yan sa panahon na kung saan kailangan ninyo ang serbisyo ng gobyerno? Pasalamat kayo. Lahat siniserbisyuhan ng presidente. Hindi siya namimili. Whether you are anti or pro-admin, Pilipino ang tingin ng ating mahal na presidente sa inyo. Hindi katulad sa panahon ni Rodrigo Roa Duterte na walang ibang ginawa, kundi manggulo. Okay? So, bye-bye. Maraming salamat. Have a nice day. And God bless everyone. Okay? Sa bago po dito sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, at saka mag-subscribe. And i-click po ninyo yung notification bell para ma-notify kayo bawat live po natin at upload ng mga videos. Salamat po sa 136,000 subscribers, road to 137,000. Maraming salamat from the bottom of my heart. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga Pilipino na mga hindi pasaway, maraming salamat. Sa mga Duterte supporter na naliwanagan at bumalik loob na sa pagsuporta sa presidente at sa gobyerno, maraming salamat. Sa mga DDS vlogger dyan, makinig kayo sa sarili ninyo. Okay? Alam ko naliwanagan na kayo. Alam ko na gusto na ninyong bumaliktad. Alam ko gusto na kayong magsuporta sa gobyerno. Huwag kayong mahiya. Dahil, nag-aabang lang naman kami sapagkat ang gusto namin ay magkaisa ang bayan. Hindi po kami pwedeng magkaisa para kay Rodrigo. Ang kasalanan ni Rodrigo, pananagutan niya. Gets?